Anong kaanimalan ito, mga kababayan? Baliktad na ang mundo! Di ba si Senator Marcoleta, mga kababayan, ang tumutugis dito sa mga mga kawatan, mga kurakot sa flood control fund? Siya nga ang nagdidikdik, mga kababayan, kay Lacson, imbestigahan itong mga corruption na nangyayari sa ating bansa ngayon doon sa Blue Ribbon. May kaugnayan dyan sa flood control fund at mga ghost projects. Anong nangyari? Anong nangyari? May magic na naman, mga kababayan, itong mga bangag na pinangunahan itong sina Bakla Lacson, mga kababayan. Akalain nyo, ang iimbestigahan na ngayon ni Lacson sa Blue Ribbon, mga kababayan, ay si Senator Marcoleta na mismo. Diyos ko, Lord. Mukhang ipapakulong pa nila si Senator Marcoleta dahil pinindutan na rin daw nila, mga kababayan, ang ombudsman at DOJ tungkol dito. At ang ginawa nilang issue, mga kababayan, ay ang tungkol dito sa mga allocables nung kongresista pa daw si Senator Marcoleta. Mayroon daw silang ebidensya na humingi daw, mga kababayan, ng request o ganyan. May sulat kamay pa daw, mga kababayan, ni nung namatay na si Cabral na magdadawit daw kay Marcoleta. Ayan na. Si Marcoleta na ang kanilang tinitira. Panoorin niyo po, ha? Senator, gusto namin malaman ano yung nakita mo na hindi nakikita pa ng ombudsman? Hindi kasama, pero ito, sinaklaw ko na rin yung pati yung mga letter request sa mga lawmakers. Kasi isa sa rekomendasyon namin, yung allocables. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral. Sulat kamay daw ni Cabral. Paano na yan? Patay na si Cabral. Malay ba natin, gumagawa-gawa kayo ng mga letters dyan na kung sino-sino, tapos sinasabi nyo kay Cabral yan. Na nag-allocate talaga siya based sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Ayan na, mga kababayan. Sulat kamay daw ni Cabral na patay na. Baka nag-budget na naman sila ng sulat, mga kababayan, para idiin kay Marcoleta. Ka mismo kay Senator Marcoleta. Hindi kasama yun sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin yun. Ipapadala daw nila, mga kababayan. Ayan na, tingnan nyo, mga kababayan, panglilihis, Itinuro na kay Senator Marcoleta ang kurakutan, mga kababayan. 500 million daw na allocables. So, for Kasi galing mismo yun sa kampo o sa abogado ni dating Jose Cabral. So, kasama si Senator Marcoleta sa further investigation. Tama ba? Yes. Aroy, further investigation. Diyos ko, Lord. Ba't hindi mo raw nabanggit sina Senator Joel Villanueva at Senator Jingo Estrada? Pero nandun naman. Bakit hindi mo nabanggit si Soto na binanggit ng 18 Marines na nakatanggap ng maleta? Dun sa... alam mo, Igan, kung babanggitin ko isa-isa, lalong hahaba Kaya nga tinaano na lang, in-scroll na lang. Si Marcoleta na lang para matuhog mo. Kasi ang pinakita ko doon, yung menu na mga Menu, possible mukha charges mo. o possible Ayan, mga possible charges na ang pinag-uusapan, mga kababayan. preliminary investigation, possible fact-finding, possible Grabe, fact-finding pang bakla, hindi bakla pala, no? further investigation. Nakalamp lahat yon at inisa-isa ko kung I think mga 10 or 11 possible criminal charges yun na pwedeng imbestigahan. Kasuhan pa ng criminal charge si Senator Marcoleta ngayon? Sabi ko nga, hindi ito hatol. Katunayan, between bintang, kabaklaan na bintang. noong na-route namin yung committee report, yung partial committee report, and yesterday, may mga developments Katulad yung kay Senator Estrada, hindi ba? Dahil humingi yung ombudsman sa opisina sa LBRMO namin ng kopya ng mga para ma-identify yung mga proponents. Yung LBRMO, matinding kabaklaan na ito, mga kababayan, no? Matinding kabaklaan na itong Lacson. Wala sila makita na directly attributing yung mga items, yung mga insertions na nangyari kay Senator Estrada. So mayroon ng mga developments na gano'n. So sinasabi ko, between now... biglang na-absuelto si Estrada, tapos ngayon si Marcoleta ang nadidisgrasya. Between February 11 and now, may mga nagde-develop na kung saan pwedeng gamiting depensa ng mga kasamahan ko senador. So hindi kami nag-i-indict kasi hindi naman kasama sa mandato namin yon. Ang sa amin is in aid of legislation and investigations. Kasi yung Blue Ribbon... Tapos, ano nangyayari sa investigasyon mo sa Blue Ribbon? Doon ka na kay Marcoleta mag-iimbestiga? Committee lamang ang merong parang kulatilya na and investigations. Meaning, kasama kasi mga malfeasance, misfeasance, non-feasance, pwede na isama namin para ibigay namin doon sa kaukulang ahensya na nagsasagawa, na may mandato na magsagawa ng preliminary investigation. Ang Blue Ribbon, hindi naman kami prosecutor
Yes, sir. Ito nga, sabi nyo, doon ako medyo nakatutok sa sinabi ninyo na sa Si Marcoleta. inyo pong paglilingkod bayan, more than 50 years. Parang ngayon Diyos lang ko, Lord, nangyari likod bayan. ito, hindi ba? Na kahit saan kayong direksyon O bakit quadruple ang tinaas ng Salin mo tumingin Lacson? o gumawa ay parang hindi ho makausad no doon sa partial committee report ninyo. Ang sabi nga ito in aid of legislation, pero may mga hindi ho talaga pumirma. Ang siguro tanong namin bilang kami ho nakasubaybay talaga dito for accountability. Paano 'yun in the future? Ano bang po pwedeng mailagay sa batas para Bakit hindi kasi tapusin mga kababayan? Tapusin mo muna. Ang daming araw na sinayang mga kababayan. Wala nang kasunod na hearing. sabihin na natin na Paano ka talagang pipirmahan magampanan yan? ho sana, 'di ba, ng buo yung Zero trabaho. corruption. Oo, yung mga trabaho po ng Zero Senado, o mga corruption. senador na parang hindi ho nagkakaroon ng ganitong parang you're caught between a rock and a hard place, sabi nga. Siguro sa Dahil ngayon lang yan na bumalik ang mga Marcos na naman. Tapos bumangag na naman itong kagaya ng Lacson. rules of the Senate. Mm-mm. Kung ma-amendahan namin yung rules, Tapos andyan pa si i-include namin Sotong doon Tuta. yung ma-define more aptly or more properly yung duties and responsibilities ng mga miyembro ng komite. Kasi simple lang naman pirma lang naman. Hindi naman ibig sabihin na pag pumirma ka, sumasang-ayon. Katulad ng Nakahanap sila ng paraan mga kababayan. Panggipit kasi yan mga kababayan. Dahil once na mapirmahan yan, gagamitin na yan ni Boying. And then, magagamit na sa mga kababayan, magagamit na sa inihayag ni impeachment. Senator Erwin Tulfo. And then, gagamitin na lang pangkaso, panggipit mga kababayan na makapirma ng yes ang mga sinatong. Pumirma siya, pero marami siyang gustong tanungin. Question, oo. Hindi nga uusad, hindi ma-introduce o hindi maka-clarify through interpellations, hindi ito malalagyan ng mga amendments, modifications, hindi ma-adapt. Kung Si Baking na lang nga yan si Soto para mawala na yan si Lacson. mayorya. Kung napirma sana na majority, kaya nga dinefer ko yung pagsagot ko sa interpellation until such time na ma-report out ko yung partial committee report. Kasi I cannot also allow them to have the best of both worlds. Gusto nila ayaw magpirma, pero interpellation. Ikaw mo ayaw bakit ayaw mong ituloy ang investigasyon? Bakla ay hindi bakla. Disgrasya pa tayo dito. Baka makasuhan tayo dahil magagalit siya mga kababayan sabihang bakla. Hindi bakla na lang. Hindi bakla. Bakit ayaw mo na mag-investigate? Tapos ngayon babalik ka sa investigation, biglang si Marcoleta ang imbestigahan Sabi mo. ko, magiging redundant tayo. Pagka Not gay. assuming na makakuha ko ng majority signatures, i-report out ko, doon tayo Majority, hindi ka nga makakompleto. Dati. Ng siyam lang ha? Siyam, hindi makakompleto. Kulang pa ng dalawa. doon natin Ito pa italakay para maging fruitful, maging more productive yung talakayan natin. Kasi kahapon, maski interpellate mo ko, hindi naman yung papasok as part of the report na ma-adapt sa plenary. So yun ang, I think, ito sa akin to. Sinadya ko yon na hindi ako mag-yield ng floor sa interpellation. Nabakla medyo ka mas kasi. paano, magkaroon sila ng sense of responsibility. Natakot siya mga kababayan na magpa-interpolate. Na karapatan naman mga kababayan ng mga senador committee mag-interpolate. report kung gusto nila akong tanungin. Mm-mm. Ito naman si Senator Marcoleta, sinabi ko na nga na until then, until such Until time that then. I gather the required majority signatures, I will not yield Nabakla ka? floor for interpellation. In the meantime, pero tumayo pa rin siya. Unusual daw. Unusual talaga. Hindi yun unusual. Maski nga walang pasubali o walang sabihin natin kondisyon na yung sa partial committee report na lang tayo mag-interpellate. Wag dito. Maski nga walang ganon, any senator has the right not to yield the floor and not to be interpellated. Katunayan, binanggit nga ni Ituloy mo na kasi. Aklaes. Senate President Soto at inabot ko rin yon yung panahon ni Senator Grabe Miriam. manipulation, Siya no? nga nag-sponsor ng bill. Manipulation, yung, mga kababayan ng mga reproductive hudas, no? health. Pero sabi niya, ayoko magpa-interpellate. Pwede yun. Bakit? Ikaw ba? Si ka ba? Si Miriam ka ba? Feeling mo Yung din. ibang sponsor ang in-interpellate. Pwede pala yun. So, walang height. Sabi nga, hindi Nabakla naman na- to in short. irregular o hindi naman sa parang Hindi unusual. unusual. Tulad ng sinasabi oo. niya.
Alright. Pero ito pong sinasabi din na yung sa usapin po ng para bang prelude, no? O parang ito na yung nakikinita na daw, kunyari sa impeachment, ano, na kung makarating nga ho dyan sa Senado, parang baka maging ganito rin ang botohan. Ano ho ang inyong masasabi doon? I don't want to go there. Ay, kasi Dahil, kaya pinipilit nila yung ilabas yung report na yan. Pang-blackmail yan. Pang-blackmail yan nila. potential senator judge ako. Opo. Ay, baklaers ka eh. Either way, hindi ako magkokomentaryo if and when makarating sa Oo. amin yung transmittal ng articles of Kasi impeachment. Okay. doon po Kasi nangangamba. makikinig lang naman kami Oo. sa direct examination, cross-examination, presentation ng mga ebidensya. Yun dapat ang papel namin, makinig at mag-assess. Mag-make up. Walang kwenta. Samantala, dito tayo mga kababayan sa matinong usapan. Ralph Recto is the little president. The executive secretary is the principal alter ego of Marcos. Siya po ay may access sa lahat ng agencies of government and he can have the imprimatur of the president in all his actions unless revoked by Marcos. Ganyan pong role ng executive secretary, little president. Garjola is notoriously identified by Saldico, by Toby Chanco, and many mga diskaya na si Garjola ang pasimuno. Hindi lang siya, pati si Don Gonzales at si Saldico, nung nandito pa sa Pilipinas, ay mga pasimuno ng pagbebenta ng project. Kukunin nila ang project, worth, ma'am, tag 10 billion, 50 billion, kanilang ibebenta sa mga kontraktor at mga congressman in behalf of Martin Romualdez and Marcos Jr. Siya ay parang dealer. Kunwari, kontraktor din siya, pero siya din ay dealer, kaya kontraktor. Ano po, ma'am, ang bigat nitong sinabi ni Congressman Libeste na ang kampanya ni Vilma Santos at ng anak niya na si Lucky Manzano ay pinunduhan ng mahigit 1 bilyon ni Garjola. Ngayon sa posisyon ni Ralph Recto na nagpapatuloy na hindi napaparusahan at hindi napapanagot si Garjola at mukhang atat na atat pa rin siya na gawin ang kanya mga ginagawa hinggil sa katiwalian sa gobyerno dahil nandun na ang cover ng executive secretary. Kaya ito binulgar ni Leandro Libeste sapagkat ito ay nakakaapekto sa buong sistema ng mga infrastructure projects at malawakang sistematikong korupsyon at pandarambong involving now the role of Ralph Recto and Garjola and the syndicate. Buhay palang sindikato kahit wala si Saldico. Go ahead, Ma'am Lorraine. Yeah, it's so astounding to me, no, na yung napaka-basic na yung separation of the executive and the legislature. Wala talaga. Mula yung kay Marcos na pumayag siya na yung kanyang first cousin ay speaker, no? Diyan ang galing maraming pagnanakaw, no? Kasi nagkakaroon sila ng kontsabahan, nagko-collude sila. So na ngayon, itong si Guardiola na napaka-corrupt, he got 22 billion in projects for according to 2025, yeah. Sa tatlong budget cycle, ma'am, umabot daw ng mga 100 billion. Grabe, no? Ang ginawa kanyang projects. I just googled now yung daughter niya, yung wedding, they flew 170 guests to Tuscany. Grabe. Wow. Mula Pilipinas hanggang Tuscany or whatever part of the world. So it's hundreds of millions. Yes, so it's nothing to them. So ostentatious, and then you can see, no, very dangerous kasi when a corrupt congressman is in collusion with somebody With the from office of the president. the executive secretary, kasi Pinos Inter Pares, di ba? The first among equals. So very, very dangerous, no? Na grabe yung revelations ni Congressman Levice, napakabigat nun, no? Napakabigat nun kasi why is Guardiola spending 1 billion for the campaign, no, of Vilma Santos na kapakabakyan ng babaeng yan, at saka si what's his name, si Lucky, di ba? Yabang-yabang yan. Alam mong yabang-yabang nung Vilma Santos na yun, yung kami nasa taas, kayo nasa baba. Nakaka-irritate, parang hindi niya nakuha yung kapag ikaw ay nasa gobyerno, public servant, Vilma, public servant, hindi kayo special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno at kami ang nagpapasweldo sa'yo. Apart from the fact na bakya mo, di ba? Ang yabang-yabang mo na nagagaganyan ka. Alam mo, totoo, no? Parang, never mind. Nakakainis lang talaga na they have this attitude, they have this belief, di ba, na
they are untouchable and that they are above us when it's the total opposite, di ba? So anyway, to go back Pero to tutuhan mo yung punto mo. Ano ang makukuha ni Garjola? To spend Exactly. billions Yeah, para kay anong Ralph ROI Recto. niya? Oo, He's anong a ROI niya? businessman. He's a businessman. What is he expecting, 'di ba? And then yun pala meron talaga ano. At saka biro mo magka business partner sila ng executive secretary at itong napaka-corrupt na congressman na napaka-corrupt na executive secretary na Diyos me, ang corrupt nitong si Ralph Recto. Biro mo yung PhilHealth lang, no? Yung PhilHealth Sa papalaman, buti binigay nga po yan, ma'am. technical malversation yung ginawa niya bilang At siya Secretary ang of author nun, ma'am. Finance. He was the My author goodness. of that. My And he was goodness. caught red-handed together with Yeah. Marcos. Ninakaw nila ang 60 billion pesos from PhilHealth na para sa mga pasyenteng Pilipinong mahihirap, and then sabi ng Korte Suprema, ibalik nyo yan kasi mali ang ginawa ninyo. Ang ginawa nila ni Marcos, ikinarga sa buwis natin at ipinasok sa budget. Pero yung nawalang 60 billion, wala na. Nakuha na nila. Nabulsa Yeah. na nila. Ang isa pa dapat na ibintang dyan ay si Ted Herbosa, yung Secretary of Oo, kasi Health. pumayag siya. Pumayag siya, hindi lang siya pumayag, dinidefend niya yon. Ay, Biro mo, nag-beneficio din siguro. malamang, biyahe din ng biyahe daw yan, kasama yung wife niya and his children. Grabe. Alam mo, yung ginawa kasi niya dito mga kababayan, no, yung PhilHealth na yan. Ang PhilHealth, nasa batas niyan, na bawat sentimo na nandyan, pupunta sa beneficiaries. Kasi health insurance yan eh. Meron tayong contributions dyan, no? So, ang ginawa niya, At may batas yun, ha? There is a law for that na hindi mo pwedeng galawin Yes. yan. Otherwise, it's technical malversation. Yes. Ang palusot nila, ginamit nila itong pera ng PhilHealth para pag-build daw ng mga bridges, ng mga ganyan. Mali yun. Pinagalitan. Technical malversation yon, malaking bagay yun, mapepreso ka, no? So itong Ralph Recto na ito, napaka-corrupt ng hayop na yan, no? So Correct. that's why it puts us all in grave danger that all of these corrupt officials are in collusion with each other and they're high government positions, 'di ba? So Ma'am, ang maganda doon sa punto ni Congressman Libeste is Congressman Garjola known to be in the inner circle ng pangsindikato sa flood control projects and many infra projects. In fact, 700 accounts niya, ma'am, ang na-frozen ng AMLAC pero parang lifted hindi ng Court of Appeals kasi 20 days lang. At nakikita the transactions amounted to staggering 400 billion pesos in 3 years. 2023, 2024, 2025 kung saan sumabog ang flood control na maniobra nila Marcos at Romualdez na binulgar ni Saldico. 400 billion 400 pesos billion. ang transactions na umikot sa kanya mga accounts. Kay Ma'am Garjola. Lorraine. Kay Garjola alone. My goodness. Terrible. So, alam mo, para bigyan lang ng scope ha, mga kababayan, yung Barangay Development Program na it really lifted the lives of millions. Yung budget dyan, 20-something billion lang. Tapos 1,000 barangays na. 1,300 plus barangays na yan at 20 million each. Yan ang ibig sabihin nun. Kasi ang nakakatakot dito, yung dating pagnanakaw na naririnig natin, millions. Tapos biglang naging billions. Ngayon, trillions ang binulsa ni Bongbong Marcos, di ba? Tapos kasama niya itong mga magnanakaw na ito na si Guardiola at itong si Ralph Recto. No, pati si Vilma Santos, magnanakaw din yan. Of course. Diyos ko, Mario. So kaya yung punto namin ni Ma'am Lorraine dito. At saka teka muna, Erica, sasabihin ko lang kay Vilma, Vilma, wala ka sa taas, nasa baba ka, pasweldo kita, pasweldo ka ng bayan, ayusin mo yung utak mo, alam kong bakya yung utak mo, queen of bakya ka, no? Pero ayusin mo yung utak mo, public servant ka, hindi ka special, trabahante ka lang namin, okay? So, kayo ang nasa baba, ang Pilipino ang nasa taas, sumunod kayo sa amin, uutusan namin kayo, Ralph Recto, sumunod kayo. Okay? Correct. So, ako nakikita ko dito, I agree kay Ma'am Lorena, hindi ito personal na atake ni Congressman Leveste laban kay Ralph Recto o kay Garjola. This is a continuing crusade. Kasi anong sabi niya? Nakita niya sa Garjola ni Congressman Leveste, Ma'am Lorraine, mga kababayan, sa Cabral Files, highlighted ang pangalan ni Edwin Garjola. And remember, yung Ilonggo na barkada ni Jamjam Baronda na kumalat yung social media card mo kay
Christian Baronda ngayon sa buong Iloilo. Talaga? si Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List. Yeah. Ito yung itinuro ni Congressman Libeste na umaariglo sa kanya sa mga projects kasi akala niya ni Jojo Ang Ilonggo to, Uswag Ilonggo Party List. Kontraktor din ito, ma'am, kilala ko ito personally. Grupo to ni Garjola. Grupo to ni Congressman Momo. Grupo to ni Saldico. And ang mga grupo na ito ay nagre-report at nagre-remit kay Martin Romualdez. At ang nire-remit kay Martin Romualdez, nire-remit kay Marcos. If Ralph Recto right now is using the powers of the Office of the President bilang pinaka-trusted ni Marcos at kinukumpasan niya ang corrupt operations and sindikato sa pandarambong nila Garjola as alleged and exposed by a lot of witnesses including Saldico. Therefore, ang pananagutan ngayon sa ganitong uri ng collusion will now go back to Marcos. Yeah. Tinotolerate mo ito? Ang sindikato ni Ralph Recto at ni Garjola? Kung kaya, ma'am, kasi simple lang eh. Kung hindi totoo ang binabanggit ni Congressman Leandro Libeste, bakit siya kahapon pinatayan ng microphone? Yeah. Sinaraduhan ng plenary session, binastos at ininsulto. At ngayon, may mga attack dog na bumibira sa kanya sa loob like itong attack dog at hippopotamus ng mga Villapuerte na at sinipa ng Communist Party, CPP, NPA, NDF at sinipa din ni Pangulong Duterte na si Terry Ridon. Bakit sila tanggol na tanggol? At bakit sila atat na durugin si Leandro Libeste rather than to listen to the weight and seriousness of the investigation na ngayon ay lumalantad na si Ralph Recto, Office of the President at si Garjola, kontraktor na dapat mapapanagot at involved sa malawakang flood control na 1.5 to 1.9 trillion pesos ay ngayon kasabwat ng Office of the President at protektado at nag-ooperate pa rin, Ma'am Lorraine. Alam mo, Eric, mga kababayan, no, panoorin mo ito, talagang nakakangilabot yung pagkagarapal ng pagkamagnanakaw ng gobyerno ngayon na si Marcos ang mastermind at he's so incompetent na madali siyang paikutan, di ba? Malamang hindi niya alam yung ginagawang magic ni Ralph Recto. Malamang si Ralph Recto, nakita niya ay addict pa to kasi syempre it takes one to know one, di ba? So di ba madaling paikutin ito. So pwede siyang gagamitin kong opisina ko para kumita. Tapos nakikita din naman niya si Bangag, ganun din naman yung ginagawa sa lahat sila, ganun yung ginagawa, di ba? So but for me, no, you could really, if you felt hopeless, no, if you're feeling hopeless right now, nobody can blame you because it's really talamak, it's all over. And yet for me, it is the gift, no, the gift of PRRD to us was that he made us experience, no, that a clean government, that it is possible, hindi siya katang-isip, it's not something that's impossible, it's so hard, it will never happen. No, it's something that we earn, it's something that we fight for, and this is why hindi tayo dapat tatahimik dito, kasi nakita mo naman si Ralph Recto, ang kakapal ng mga mukha nila, matibag, ang kakapal, all of them, no, Eric, mga kababayan, I look at them, and they're all like si Ralph Recto is the ES version of Bongbong Marcos, no? Matibag is the NBI version of Bongbong Marcos. I mean, they're all little Bongbong Marcoses. They're all arrogant, abusive, mga magnanakaw, incompetent, indifferent, very corrupt, 'di ba? So the onus is on us, no, na yun yung regalo ni PRRD sa atin. Yun talaga kasi Eric, na katrabaho natin si PRRD. Nakita natin posible na hindi lang posible nangyari, 'di ba? Nangyari. So at yung pinanggalingan din naman natin, of course hindi ganito kalusak, 'di ba? Hindi ganito kaburak na ginawa ni Marcos. Pero kaya natin at dapat ipaglaban natin. Gustong-gusto ko yung sinabi ni former Mayor Lito Atienza. Sinabi niya, huwag tayong papayag na ginaganyan tayo. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi niya. Look for it, Erica, kasi meron ka bang social media card o video clip? No, it's a video. Ang ganda-ganda nung sinabi ni... Sige ma'am, gusto ko yun eh. Nakita ko yung social media card nun eh. Oo, na huwag tayong pumayag na ginaganito ang bayan natin. Yeah. Teka. Sige. Try natin, ma'am. Okay, ma'am, go ahead. Former Mayor Lito Atienza. Here. Okay, here, ha? Here. Go ahead, ma'am. Huwag tayong papayag. Ay, ito. Ano man ang gawin nila, huwag tayong papayag. Paghawakan natin ang ating karapatan bilang mga mamamayan sa isang demokratikong bansa. If you tamper with elections, what is to stop them from
canceling election for senators, congressmen, the president in 2028. Kaya huwag po nating umpisahan. Hindi maganda pupuntahan yan. Ganda, di ba? Ay, maganda yung sinabi niya. Yeah, di ba? Inuumpisahan na naman nila na kamkamin ng kapangyarihan dahil takot na takot sila na hindi ma-impeach si Sara Duterte. So therefore, kailangan manatili din si Marcos lagpas pa sa 2028. Yeah. Pero sabi ni former Manila Mayor Lito Atienza, huwag tayong papayag na ganun ang gagawin nila sa ating bayan. Kakansilay ng eleksyon, lamang manatili ang ganitong uri ng sistema na ang sindikato ng gobyerno ni Marcos at Romualdez at mga alipores nila nangingibabaw pa rin. Habang hindi pa nila natatanggal o lubusang nawawala si Sara Duterte bilang magiging Pangulo at hindi na makakatakbo sa pagiging Pangulo, mamananatili mo ng Presidente si Marcos. Hanggat madudurog nila ng lubusan ang mga Duterte. Kaya sabi ni Mayor Lito Atienza, dating mayor ito ng Maynila, isa ito sa mga senior leaders na sa bahagi ng ating bansa na nabubuhay pa, huwag tayong pumayag na ginaganito ang ating bayan. Ma'am Lore. Ganda, no? Ano mo, Eric, yung hinaharap kasi natin ngayon, no, Eric, mga kababayan, is a time of great moral crisis. Talagang, ang nasa crossroads tayo ng kasaysayan ngayon, na ang Pilipinas ay pwedeng maging failed state. Ang ibig sabihin na para tayong Sudan. Ang sa Sudan, naglalakad ka lang, pwede kang patayin doon. Wala nang batas, wala nang ganon, no? So, gusto niyo ba ng ganon? 'Di ba? Or pwedeng mas malakas tayo at hindi ibibigay lang sa atin na parang gift wrap yung kasarinlan bilang isang bansa, yung lakas bilang isang bansa, ipinaglalaban 'yon. At yung sinasabi ni Mayor Mayor Lito Atienza, totoo 'yon. Gustong-gusto ko yung sinabi niya, wag natin papayagan 'yon. Sa madaling salita, dapat hindi natin tinatanggap, katulad ngayon kasi, no, Eric, mga kababayan, pinag-uusapan kasi natin noon, nung pagnakawan, millions, hundreds of millions, di ba? Tapos mamaya, billions na, di ba? Tapos Ngayon, trillions. Grabe, di ba? So, Ma'am, sa flood control pa naman, 1.5 trillion pesos to 1.9 trillion pesos. Flood control pa lang. Ang delikado doon is kapag na desensitize natin yung sarili natin, na wala na tayong nararamdaman na pag sinabi naging manhid na tayo, no? Naging manhid na tayo. Yun, manhid. Huwag tayong papayag kasi pag nangyari yun, never lose your sense of outrage. Kasi pag nangyari yun, gagasahin tayo ng mga putang nang yan. Hindi lang tayo. Mga anak na natin, mga apo na natin ang gagahasahin. At wala ng Pilipinas kapag kaganyan. The country that we're going to get is the country we deserve. Ganun lang yon. Yes, Ganun lang yun kasimple. No? Ma'am, and natutuwa pa rin tayo, ma'am, na dumadami na rin ang boses ng pagtindig sa katotohanan at tama sa loob ng Kongreso. Dati, ang pumapalag lang si Congressman Toby Chanco kasi malakas ang loob niya because wala siyang bagahe, at the same time, malinis ang kanyang record sa kanyang distrito. At the same time, ang asawa niya, first cousin ni Marcos, first cousin ni Romualdez. Kaya niyang umarap sa kanila. Ngayon, tapos sinundan ng isang Igay Erese. And then there is Congressman Miao Barsaga. And now there is Leandro Leveste. At ngayon, pilit silang pinapatahimik. Pilit silang dinudurog. And now you have Lito Atienza. Nang magsimula itong pag-criticize natin, Ma'am Lorraine, it was only PRRD, nagsasalita, nagsimula siya. Sinusuportahan po natin, ma'am, nila Pastor Kibuloy noon, bago pa siya ikulong ni Marcos, tayo. Pero lahat ay hindi kumikibo. Maliban po, doon sa nakikita na natin, ang patutunguhan nito, nung sabi ni former President Duterte, kung ganito ang ipinapakita ngayon ni Marcos Jr., malamang lulubog na ang buong bansa. Iyan ang nangyayari ngayon. Hindi po siya nagkamali. Ngayon, yung binulgar ni Congressman Leandro Leveste, may isa pa siyang video na binubulgar niya na ang MOOE na binulgar ni Pangulong Duterte, 20 million to 24 million bawat congressman or more every year. Walang liquidation, certification na nagamit lang, buwan-buwan 2 milyon, ang iba tag 3 milyon. Coming from the office of the speaker, pinamumudmud lang, mga kababayan. Si Congressman Leveste pumalag. Sabi niya, for the last year, na nandiyan ako, hindi ako nakakuha ng 2 million, pero mayroon akong alam na may binibigay na 2 million, hindi ko lang kinukuha doon.
sa Committee on Accounts yata yan, Ma'am Lorraine, na dati ay hawak ng asawa ni Martin Romualdez, Ma'am Lorraine. Eric, maikli lang siya. Pwede nating panoodin. Sige, go ahead po. Team, pwedeng yung kay... Maganda yun, Ma'am, ano? Na binulgar ni Congressman siya. Libeste. Sige, sige. Ano talaga, no? Ang gagarapal na talaga nila. Hanapin ko ha, baka natutulog sila. Sige. Pero Ma'am, maganda yung privilege speech siya, kahit pa na binabraso at binabastos siya. Si Congressman Libeste, naibulgar niya na itong si Ralph Recto ngayon ang pinakabaton. Hawak mo ang beat sa sindikato ni Marcos ngayon. Yan po ang beat ni Recto. At si Garjola ay hindi lang nag-iisa. Maraming contractors na ngayon ay mukhang boss-amo nila si Recto. Kung boss-amo Recto nila si Recto, ma'am, direkta yan kay Marcos. Sa Ito madaling naman, salita, sandali lang. Sa madaling salita, Eric, ang sinasabi mo, wag nating palalampasin ito. Mabigat yung sinabi ni Lian Leviste na itong si Ralph Recto, yung ganyan, meron silang kontsaba. Mabigat na mabigat. No? Ang tawag yan, ma'am, sa underworld, boss-amo. Boss-amo siya ng mga sindikato na kongresista, kagaya ni Garjola. Therefore, ang kalakaran ng sindikato ng pangungulimbat at pangungurakot at pandarambong dumadaan sa Office of the President through Ralph Recto. Yun po ang implikasyon ng privilege speech na ito. Grabe, Eric, alam mo, dahil nasa Office of the President ako kay PRR, di katrabaho ko si ES Bingbong Medialdea. Diyos me, walang ganyan. Siyempre, may mga chismis na corruption. Wala kang makita talaga. Talagang katrabaho ko siya na ang hinahabol talaga namin yung projects ni PRRD kasi PRRD gusto niya. So parang nagugulat ako na yung pag-mutate ng mga mandato nila, wala na talaga. Puro nakawan na lang talaga yung ginagawa nitong Marcos team. Grabe. Ayan. Ma'am, nandiyan na yata, ma'am, ang video na in-expose niya itong waldas kaliwat kanan tag 2 million minimum kada buwan sa mga alipores sa loob ng Kongreso na in-expose ni Congressman Libeste. Go ahead po. Okay. Ang sir, meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget at buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya hindi Yun. Magandang punto yun, Ma'am Lorena. Mga kababayan, ang ginawa po ni Congressman Leandro Libeste na binulgar niya, may tag 1 million bawat buwan, may tag 2 million on special occasions, lalo na pag To do as budget. you please. To do as you Yeah, please. you do as please. Ma'am, and No naalala mo sa accounting. 2025 budget, Ma'am Lorraine, in-expose ni Saldico, ipinasok ni Martin Romualdez ang additional 17 billion pesos additional budget sa Congress. At siya lang ang makakapag-decide paano gamitin yon. Yan ay binulgar ni Saldico. Insertion nila yun. Go ahead, ma'am. Eric, ulitin mo nga yung sinabi mo kahapon, yung magkano yung sinespend ngayon para sa paggapang ng mga congressmen para pumayag sila sa impeachment ng Vice President. Yun. Ang unang impormasyon, ma'am, is 650 million. Perfect attendance dapat. Hindi bababa sa 45 na mga kongresista bawat schedule ng Committee on Injustice. Ipahiya, durugin, bastusin si Sara Duterte. Yan ay 650 million for So 45 Eric, to 48. so kaya pala ganun sila ridon. Kaya Yes, talagang may nagbida-bida. Kailangan magbida-bida sila. Oo, ang unang wave, 650 million. Noong panahon ng butuhan para sa probable cause, another 650 million.
So ang total 1.3 billion at the level of Committee on Injustice. Ngayon, ang target nila Sandro Marcos, siguro sa kumpas na rin ng tatay niya, nila Budget D, 200 na mga miyembro ng Kongreso ang buboto para i-endorse at ipaakyat sa Senado ang impeachment articles laban kay VP Sara. Ang budget ay 10 billion. That's 50 million per congressman, one vote. Wow, pera natin yon. May 11 ang target, meaning this weekend, titirahin na nila yan. So sa madaling salita, no, yung maganda talaga dito kasi natatanggalan ng maskara kung sino man ang pumirma diyan. Magkaisa tayong lahat kasi magnanakaw 'yan. Pininakaw nila ang pera natin. Yes. Kahit na kongresista 'yan ng Samar katulad ni Shin Gonzales, ni Nonoy Libanan, no. Nonoy Libanan. Mga yan, yung mga baboy na yan. Yung mga yan, mga garapal talaga yung mga, alam mo, may yate na siya, ha? Si Nonoy Libanan. Wow. Sa akin, oo. Pag nakita natin kung sino yung mga nakapirma na yan, magkakaisa tayo bilang isang bansa, kahit na sa Samar yan or sa Leyte, hindi ako taga Samar, magtulungan tayong lahat na hindi na mabalik yung mga yan. Hindi na natin sila bobotohin. At alam mo, Eric, no, yung sinabi ko sa iyo, yung Iglesia ni Cristo, na lagot sila sa Iglesia ni Cristo. Mamarkahan sila. Up to the fourth degree of consanguinity, no? Tapos kasama yung ibig sabihin ay yung mga anak, yung apo, yung ganyan, tuloy-tuloy na yan hanggang hindi na kayo susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Milyon-milyon na boto din 'yon, 'di ba? So sumpa ang ginagawa kasi ninyo, 'di ba? Oo. At so dapat, magkakaisa. tumpakin din sila ng taong bayan. Yeah. So, yeah. Dapat. Kasi- At ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, Yeah. that the only way na makakapaghiganti po ang taong bayan Yeah. sa lantarang garapalang pagnanakaw, pangbabastos at pangbabalahura nila sa ating gobyerno at sa ating bayan laban sa mga mamamayan, the only immediate action that we can do na hindi marahas at hindi madugo is sila po ay isumpa at itakwil sa balota at huwag hayaan na manatili sa poder. At saka ngayon pa lang ulit-ulitin natin talagang sa social media mura-murahin ninyo yung mga magnanakaw. Yes. Name Pwede. them and shame them. Hindi pwedeng ninakawan na kayo, nakataas pa yung mga noon nila. Hindi pwede. Kailangan batuhin natin sila ng putik para malagay sila sa tamang lugar. At alam nyo, yung pag-sign na yan, no, ng impeachment na yan, ibig sabihin talaga pinapatahimik nila tayo. Ang boses ng bayan ay gusto natin si Inday, ang Vice President natin. Hindi natin gusto na matanggal siya. Historic ang vote, ang mandato na binigay kay Inday, historic. 32 million, never before na nagkaroon ng ganyang boto. No, tapos ngayon, papatahimikin mo, papapalitan mo, tatanggalin mo siya. Yan ang pagbabalahura nitong mga ito. So dapat, liliksyonan natin sila. No, liliksyonan natin itong mga abusadong mga magnanakaw na ito, na kung sino at saan nanggagaling ang kapangyarihan nila sa taong bayan. At kailangan tanggalin na yung mga yan. No? At dapat sipain na Yeah. si Ralph Recto at ang mga Yes. Recto at sila Vilma Santos sa Batangas. Tang At ito si Garjola, i-check natin kasi ang kay Martin Romualdez na freeze order na inilabas ng Court of Appeals, 20 days lang ang effectivity, subject to appeal. Itong kay Garjola, malamang 20 days din, subject to appeal. Yeah. Ngayon, wala na tayong update kasi hindi na nag-update si Boying Rimulya, natahimik bigla. Mukhang tinawagan na ni Bongbong, tama na yan Boying. Ayos na kami ni Insan. Okay na kami. Nagmekos-mekos na kami. No, Teleserye. ma'am, wala nang nag-iimbestiga kay Garjola. Wala nang nag-iimbestiga kay Ralph Recto. Wala nang nag-iimbestiga na kay Martin Tampaluslos. At mukhang naituktok na lahat kay Sara Duterte at sa mga Duterte muli. Mukhang tawag niyan ma'am, nag-reset at nagkaroon ng realignment of operation. Group effort. At si Boying Rimulya, obvious na tahimik. Sabi niya, first week of May. Hindi na nagpas sa first week of May. Si Escudero at si Romualdez ay ipapakulong natin yan. Lalo na kapag inakyat na namin ang kaso na plunder. Nasaan na? At tama ka Ma'am Lorraine sa isang post mo, bakit 20 days lang? At bakit pinayagan ng gobyerno na ito ang mangyayari na yung mga ari-arian, transaksyon, financial, bank deposit at mga operation sa mga ninakaw na kayamanan ng mga itinurong sindikato, Romualdez, Garjola at iba pa
ay walang nangyari, kundi parang nawala na parang bula, wala na, press release na lang naiwan, Ma'am Lorraine. Nothing surprising, Eric, about that. Kasi since the very start naman, gano'n naman sila, di ba? Wala naman silang ginawa kung hindi magsinungaling sa taong bayan. Di ba? So they've been very consistent about it and they've not given us any reason for us to trust Yeah. them. So why should we trust them? Di ba? Lagi nanloloko, lagi mga sinungaling, 'di ba? So matuto naman tayo, huwag naman tayong bobo na paulit-ulit naniniwala, 'di ba? Para tayo Correct. ano 'yan, mga naniniwala sa sa pagmamahal ng puto. Oo, sabi sa pelikula na sa Luna. pelikula ng General Luna. General Luna. Para tayong mga berhin na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Yeah, that's right. That's right. Alam mo kasi, Eric, no, mga kababayan, ang Ay, pero man, hindi tayo Pilipinas- titigil na magsasalita. Hindi Ay, tayo oo. magtitigil na magsiwalat. Yeah, Kahit yeah. mga gunggong at sinungaling sila. Oo, at saka tingin ko itong oportunidad na binibigay sa atin bilang isang bansa. Kasi ang Pilipino para tayong mga baby no? Hindi tayo masyadong inosente na tuloy nagagamit sa atin yon. Nagagamit na, ito mo si Bongbong Marcos, sobrang sinungaling, di ba? Bakit kayo biglang maniniwala sa sinasabi niya? Yung mga, hindi na naman siya nagsasalita. Kung sino may mga alipores niya na nagsasalita, siya yon. Okay? So, Yeah. matibig siya yon. Siya yung nasa likod niyan. So, Si bakit Ralph hindi Recto, tayo maniniwala? yung boss amo, siya yun. May cut din siya doon. Siyempre. Natural. Mga magnanakaw, di ba? Grabe ito, ma'am. Terrible. Ma'am, wala na tayong oras. Sana pag-usapan din natin itong pag-urumentado ni Melvin Matibag na lumabas ang mga video niya. Pinalaya siya sa Senate hearing, sinipa siya. Tinatanggal sa Senator Gatchalian, yung video ng pagbabanta niya, yung kasama niya yung mga tao na namumudmud sila ng pera na pinagtatawanan yung waiter, galit na galit siya. At ngayon may sinasabi, ma'am, ang social media, punong-puno. May quarry operation siya na walang permit daw. Nagtatanong ang mamamayan at hindi declared sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. At ano pa ito, ma'am, ang balita, mga kababayan? Road right of way binili nila para yung construction equipment magrenta sa kanila sa proyekto mismo ng kanyang asawa sa Laguna. My goodness. Tapos NBI director siya. My goodness. Wow, ma'am. Ma'am, pag-usapan natin yan, pati yung Rapi Tulfo privilege speech of an impending attack against the integrity and security function of the Armed Forces of the Philippines, among others. At ang Leandro Lebeste series of expose. Ma'am, your final word for this episode muna. Si si Tulfo, if he, 'di ba, ambisyoso siya, gusto niya maging president, may eme pa siya kunyari na ayaw niya, silang dalawa magkapatid, ayaw daw nila ng mga ganyan, mga bola, 'di ba, mga sinungaling. So, sabihin ko sa iyo, Rafi, no, hindi ka magiging president pag kumampi ka sa CPP. Talaga, Correct. magagalit ang tao sa iyo. At alam na mulat na ang Pilipino, no? Mulat na ang Pilipino, alam na nila na yung nangyari doon sa Negros, mga PNPA yon at ang may mga tangan silang barel na encounter Yes. yun, etc. So, umakit na yung kamalayan ng Pilipino. Gising na sila tungkol sa mga panloko ng CPP. So, nagpapasalamat tayo. Ayan na naman, di ba? Ayan na naman, makikita mo. Talaga, Rafi, makinig kayo sa amin dito. Kasi na-experience namin yun sa LCAC, no, na ang kapangyarihan talaga, ang puwersa ng gagaling sa taong bayan. No, kaya nagpapasalamat ako talaga sa mga kababayan natin na nalungkot naman ako yung sinabi ni Inday, no? Sinabi ni Vice President, lahat ng kaibigan niya, tinalikuran na siya. Oo, nakita ko yung grabe. Yeah. Pero ma'am, may dugtong. Taong Ang bayan. dugtong niya, Mm. hindi naman ako iniwan ng taong bayan. Yes, that's di ba? Hindi Maganda talaga yan. siya iniiwanan, no? Hindi siya talagang so alam mo Oy, pero ma'am, in fairness, please, Mm. hindi naman siya iniwan ni Senator Amy Marcos. Nandyan Oo din si naman. Amy. Nanindigan siya. Whatever the doubts siguro of those supporting the Sara Duterte, still nakikita natin, Amy is sacrificing also to stand by the Vice President. Sila Robin but I Padilla, also- nandyan din. Yeah. But I also think that what I've learned from this is never to trust politicians. There are only Of a few course. politicians that you should Of course, trust. I agree Or with that. believe in, 'di ba? Talagang I only trust the Dutertes, no? Mga ganyan. Yung mga ganyan sila. Agree ako dyan kay Ma'am Lorraine. No? Right? So, I know that's really sad, no? Very sad.
That's why I could never be a politician. Parang Yeah, hindi tayo, ma'am. baba ng tingin ko sa kanila talaga. Uy, buti wala tayong dalawa daw at ni Attorney Marlon sa Kongreso dahil mag-aagawa ng mikropono, baka magkapaluan daw sa loob pag pinatayan tayo ng mikropono. Kaya tuloy yung bangon, yung ating ipanaw sambayanan. Yeah. So, It was never about us, no? Kung bakit kami tumakbo ni Manorin. It Yeah. was about bringing the crusade in the halls of Congress so that the platform and the microphone and the authority na inaabuso ng mga komunista at mga kawatan sa party list ay agawin sana natin. Hindi namin nagawa yan. at saka ginagaya natin yung CPP, 'di ba, na ginagamit natin yung campaign period para yung platforms, yung issues mailabas kasi may 'di ba, kahit hindi ka manalo, nasabayan mo sila kasi sila yan, hindi naman sila tumatakbo para manalo Hindi. Tumatakbo para mag-recruit yung mga yan. Mag-recruit, mag-propaganda at mag-infiltrate. Tsaka Yun syempre, po. donation. Donation. Okay, Ma'am Lorraine, maraming salamat for joining today. Thank you. In our episode, balikan natin ito, mga kababayan. Kulang sa amin ni Ma'am Lorraine ang 1 oras pero pinagkakasya namin. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, for joining the Bigwas ng Agila. Mabuhay po kayo, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now. Bye. Salamat. Ang Bigwas ng Agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.